Kababatang Engkanto Part 2. Para mas maintindihan ang kwento, mas mainam na umpisahan ang Part 1. Umpisa noong palagian na komunikasyon ni na Marlene at Arturo. Palagi na rin itong nagagambala si Marlene sa bawat araw-araw niyang mga ginagawa. Maraming kababalaghan na ang nangyayari sa mga sumunod na mga araw. Bernes ng gabi nang niyaya si Marlene ni Arturo na gumala sa isang sikat na galaan sa syudad. Pag-alis pa lang ni Marlene at Arturo sa bahay ni na Marlene, ay may napansin na si Marlene na lalaking nakatingin sa kanya. Parang pamilyar nito ang hitsura, ngunit hindi niya lang ito iniintindi. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa kanilang papuntahan, ay nag-umpisa na ang kahindik-hindik na pangyayari. Bigla na lang kasing nagbago ang kanilang dinadaanan. Tila ba sila lang dalawa ang bumabagtas sa daan ng nag-iisang kalye. Ang pinagtaka ni Arturo at Marlene ay parang ang ganda ng kalsada at parang ang mga gilid-gilid ng kalsada ay puro mga naglalakihang gusali. Nagkakapanibago na ang daan ang bilis ng asenso sa lugar. Noon nakaraang buwan, hindi pa ganito ang hitsura dito. Ngunit ngayon ang gaganda na pala dito at walang traffic. Nag-umpisa nang maghinala si Marlene. Pumasok na sa kanyang isipan na hindi na ito normal na pangyayari. Naalala na niya si Roca na kababata niya na Engkanto. Naisip niya na kung sino ang laging gumagambala sa kanya tuwing kachat o kausap niya si Arturo. Arturo, itigil mo ang sasakyan. Ha? Bakit? Itabi mo muna, hindi ito ang daan sa papuntahan natin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan, wala naman akong nakikitang mali sa kalsada. Arturo, mahal mo ba talaga ako? Di ba nga paulit-ulit ko namang sinasabi sa'yo na mahal kita at maganda ang hangarin ko sa'yo? Ipaglalaban mo ba ako kahit anong mangyari? Ano bang tanong yan? Oo naman, mahal kita kaya ipaglaban kita at protektahan kita sa anuman ang mga magiging masama laban sa'yo. Habang nag-uusap ang dalawa, ay bigla na lang inaalog ang kanilang sasakyan. Tila baga, nililindol sila. Ha? Ano ito? Sino kayo? Magpakita kayo sa akin. Arturo, wag kang bumaba! Wag! At dito na nagpakita ang kababata ni Marlene na Engkanto. At sinabi ni Marlene sa nagpakitang nilalang, Roca, bakit ka nandito? Biglaan namang naguguluhan itong si Arturo. Wala talaga siyang maintindihan sa nangyayari. Kaya nagtanong siya kay Marlene. Lynn, sino siya? Bakit kilala mo siya? Bakit mahaba ang kanyang tainga? Kababata ko siya. Isa siyang Engkanto. Kaya kami tumira sa syudad at nilisan ang dati naming lugar para iwasan sila. Ibig mong sabihin siya yung... Oh, siyang gumagawa nung nabangga ang sasakyan mo sa poste. Bakit? Bakit kanya ginugulo? Hoy, ikaw, kung sino ka mang nilalang, bakit mo ginagambala si Marlene? Ano ang pakay mo sa kanya? Arturo, wag! Ikaw na lalaki ka ang dahilan bakit ako naparito. Ayaw kong mapahamak ang babaeng minamahal ko mula noong kabataan ko. Anong pinagsasabi mo? Tao kami. At likas na sa aming mga tao na magmahal ng kapwa naming tao. Roca, utang na loob wag muna akong gambalain. Karapatan kong magmahal ng katulad ko tao. Marlene, wala akong ginawang masama. Pinoprotektahan lang kita sa mga mortal na magpapahamak sa iyo. Pinoprotektahan? Sa tingin mo pagpoprotekta ang ginagawa mo? Oo, ginagawa ko ito. Para sa iyo. Minahal kita mula noong bata pa tayo. At hindi ako papayag na mapunta ka sa mortal na lalaking yan. Mahal ko si Marlene at ipagtatanggol ko siya laban sa'yo. Sabay humagulgol si Marlene sa iyak. At biglang nagbago ang paligid na bumalik sa normal. Biglang din naglaho si Roca. Kapag kasi lumuluha si Marlene ay umaalis si Roca na tila ba ayaw niyang tingnan si Marlene na umiiyak. Hindi na nagpatuloy si Arturo at Marlene sa kanilang gala, dumaan na lang sila sa isang fast food. At hinatid ni Arturo si Marlene sa kanilang bahay. Nawala na rin si Roca at biglang natahimik ang kanilang biyahe pa uwi. Pagpasok ni Marlene sa bahay nila, tinanong ito ng kanyang nanay. Oh, anak, bakit napaaga yata ang uwi nyo? Wala pa sa 2 oras mo lang nang umalis kayo ah. Yumakap bigla itong si Marlene sa kanyang nanay, na parang naghanap ng kalinga at salita ng isang nagmamahal na ina. Nay, bakit ganito? Bakit ako? Wala na ba akong karapatan na sumaya? Anong pinagsasabi mo, anak? May problema ba kayo ni Arturo? Nag-away ba kayo?
Naku anak, kung nag-aaway kayo na bago pa lang kayo, hindi yan magandang pamahiin sa isang papasukin na relasyon. Hindi po na si Roca po. Ginugulo po ako at sinusundan po ako dito sa syudad. Ha? Yung engkanto na sinabing kababata mo na nakausap ni Caberto? Akala ko ba nakausap na ni Caberto na hindi na nila tayo gagambalain? Oh, opo Nay. 2 linggo na po siya nang gagambala sa akin at siya po ang dahilan ng pagkabangga ni Aroto noon 1 linggo. Kung ganun dapat malaman ito ng tatay mo, kailangan makakausap uli ng tatay mo si Caberto o hindi kaya maghanap ng malapit na albularyo. Nanay, natakot po ako sa kaligtasan ni Arturo. Hanggat andyan si Roca, patuloy itong manggugulo sa amin ni Arturo. Kinausap ng nanay ni Marlene ang tatay niya tungkol sa mga nangyayari at nag-alala ito sa kaligtasan ng anak niya. Kinabukasan pagkagising ni Marlene, may naghatid ng tsokolate at bulaklak sa kanilang bahay. Akala ni Marlene galing ito kay Arturo, kaya agad na ito minimensahe at nagpasalamat. Magandang umaga, Arturo. Maraming salamat sa pinadala mong bulaklak at tsokolate. Ha? Wala akong pinadala at kakagising ko lang dahil masama ang pakiramdam ko. Baka may gustong sumulot sa relasyon natin. Yung engkanto na nanggugulo sa'yo. Hala, ganun ba? Hindi pala ito sa'yo? Yun na din agad ang pumasok sa isip ni Marlene si Roca. Sa sitwasyon na ito, para kay Arturo, ay kailangan niya pa rin ipilit ang kanyang pakay para kay Marlene. Hindi pa rin ito napatigil kahit sa mga kababalaghang nangyari. Isang gabi na naginip si Marlene at sa panaginip na yon ay sobrang napakasama ang pangyayari para sa kanyang pagmamahal kay Arturo. Sa kanyang panaginip ay merong isang babae at 2 bata. Ang mga ito ay may koneksyon sa relasyon ni Arturo. Sa panaginip niya ay andun din si Roca. Ngunit hindi ito nagsasalita. Ayon sa kanyang panaginip, magkasama si Arturo sa isang babae at 2 bata na nagsasaya. Ang sabi ni Roca, pagmasdan mo kung karapat-dapat ba sa pagmamahal sa mga kapwa mo mortal. Walang nasabi si Marlene kundi umiyak na lang sa kanyang panaginip. Pagkagising niya, nagmensahe si Arturo na gusto nito makipagkita sa isang lugar at ang lugar na ito ay isang motel. Napaisip si Marlene sa imbitasyon ni Arturo. Ang nasa isip niya ay bakit sila magpunta sa motel na wala naman ito sa kanilang usapan. Si Marlene ay dalagang probinsya at hindi ganun ka-open-minded. Tinanggihan ni Marlene ang alok ni Arturo na makipagkita sa isang motel. Ang sabi ni Marlene, "Pasensya ka na Arturo kasi hindi pa ako handa sa inaalok mo at bago pa lang naging tayo. Ibibigay ko lang ang pagkakataon na ganun kapag nasa formal at kasiguraduhan na sa taong makakasama ko habang buhay." Bakit? May duda ka pa ba sa pagmamahal ko sa'yo? Mahal naman kita at mahal mo ako. Pasensya ka na nagmamadali ako dahil sa panggugulo ng isang engkanto sa'yo. Naisip ko kasi kapag nakuha ko na ang kabuuan mo ay lalayo na ang engkanto na nanggugulo sa'yo. Hindi po iyong ang pwede nating gawin na rason, Arturo. Kailangan mo maghintay sa tamang panahon at hindi isa mabilisang pagkakataon. Medyo napahiya si Arturo sa sinabi ni Marlene. Feeling niya kailangan niya talaga itong madaliin ang kanyang nais mangyari, kaya nag-iisip siya ng ibang strategiya para makuha ang kabuuan ng dalaga. Sa sunod na mga araw, pumunta si Marlene kasama ang kanyang pamilya sa isang mall. Habang nasa isang food court sila, ay nakita sila ni Arturo at lumapit ito sa kanila, humalik kay Marlene at nagmamano sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa man nakapagsalita si Marlene ay nagulat ito dahil merong babaeng lumapit biglak sa kanilang napwestuhan. Namukhang ni Marlene ang babae. Ito yung babae sa kanyang panaginip. Ayon sa babae, Arturo, sino sila? Bakit ka nagmamano? Kapamilya mo ba sila? Bakit wala kang sinabi sa akin? At sino yung babae na hinalikan mo? Ipaliwanag mo ito? "Sino sila, Arturo?" Dito naging magulo na at naguguluhan sila parihas. Biglang namutla si Arturo, sabay sabi ng asawa ni Arturo, Ako po ang asawa ni Arturo at ito ang 2 naming anak. Bakit po ano po ba ang pagkakilala nyo kay Arturo? Biglang tumayo si Marlene at umalis sa kanyang kinauupuan. Sinundan naman ito ng nanay at tatay niya. Hindi naman napunta sa iskandalo ang pangyayaring yon, ngunit ramdam ni Marlene ang sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Mabuti na lang at andyan ang kanyang mga magulang para i-comfort siya.
Niyakap siya ng kanyang nanay at binigyan ng advice na nagpapakalma sa dalaga. Anak, natural ang magkamali sa pagpili ng minamahal. Natural ang masaktan dahil tao lang tayo. Dapat kang maging masaya dahil maaga pa lang nalaman mo na ang katotohanan na pamilyado si Arturo. Opo, Nay. Hindi ko lang talaga maiwasan ang naramdaman ng sobrang sakit. Salamat po, Nay. Sa pangyayari na iyon, ay biglang nawala ang komunikasyon ni na Arturo at Marlene. Kailangan ni Marlene mag-move on at hindi dapat magpaapekto sa nangyari. Tanghali yon at walang trabaho si Marlene nang biglang nagpakita si Roca sa kanya. Ha? Ikaw na naman? Roca, nakikiusap ako sa'yo, hindi tayo parihas, kaya please kalimutan mo na ang pagiging magkababata natin. Alam ko, kaya ang magagawa ko na lang ay protektahan kita sa mga bagay na magpapahamak sa'yo. Alam ko na may asawa na ang naging karelasyon mo na si Arturo, kaya kailangan kong pigilin ang pinasok mong relasyon mo. Ganun ba? Kung ganun, maraming salamat at sana hayaan mo na lang ako. Kailangan kong sumaya sa kapwa ko tao. Mahal kita kaya katungkulan ko ang bantayan ka at ilayo ka sa masasamang mga mortal na katulad mo. Umiyak si Marlene at naguguluhan, kaya noong nakita ni Roca na umiyak si Marlene ay bigla na lang din itong naglaho. Paglipas ng 5 buwan, naging normal uli ang takbo ng buhay ni Marlene. Masaya na uli siya sa kanyang trabaho. Hindi na rin nagpapakita si Roca. Ngunit isang araw, nag-aabang si Marlene ng sasakyan pa uwi, ay biglang may tumigil na kotse sa kanyang harapan at bigla siya hinablot ng 2 nakabunit. Pilit siyang isinakay sa loob at hindi siya naasigaw sa biglaang pangyayari na yon. Pinalanghap din siya ng panyo na may medisina na pampatulog. Pagkagising niya, nasa isang resort na siya at laking gulat niya at andun si Arturo. Kumusta? Alam mo ba na sobrang mahal kita kaya kita pinasundo sa mga tauhan ko? Sundo? Paanong naging sinundo? Puwersahan akong kinuha at biglaan akong nawala ng malay. Hindi pagmamahal ang ginawa mo sa akin, Arturo. Kasakiman ang ginawa mo. Utang na loob, may asawa kang tao, ayaw kong makasira ng pamilya. Huwag kang mag-alala, hindi ka makakasira sa sitwasyon na ito. Wala naming nakakaalam na nandito tayo. At pauwiin naman kita pagkatapos kung makuha ang pagmamahal mo. Anong ibig mong sabihin? Nakuha mo naman dati ang pagmamahal ko. Minahal din kita pero salamat sa Panginoon at nalaman kong may asawa ka palang tao. Lumapit si Arturo kay Marlene at hinalikan ito at bumulong. Akin ka lang at walang pwedeng mauna sa'yo. Gumatos ako ng pagkakataon para mangyari ito, kaya huwag ka na lang pumalag, pauuwiin din kita. Basta ipakita mo lang sa akin na walang pagtanggi. Gustuhin man ni Marlene ang bumalikwas, ay wala itong magawa dahil nakatali ito. Dahan-dahan na itong pinagnanasahan ni Arturo. Hinubaran na ito at walang nagawa si Marlene, kundi ang umiyak. Maawa ka, wag mo gawin ang binabalak mo, respetuhin mo ang pagkababae ko. Nirespeto naman kita, ngunit nagmamatigas ka, niyaya kita ng maayos, pero todo ang tanggi mo, akala ko naman na ganun ka nakahalaga. Sa kabilang banda naman, sa bahay nila Marlene ay sobrang nag-alala ang kanyang pamilya dahil hindi na nakauwi si Marlene at hindi na ito sumasagot sa kanilang tawag. Ang nasa isip ng kanyang magulang ay dinukot ito ng mga engkanto. Kaya naisip ng tatay ni Marlene na tuluyan ng humanap ng albularyo. Dahil sa pangako ni Roca na protektahan nito sa Marlene, agad itong nakarating sa kanya. Kaya gumawa si Roca ng paraan para madaling mahanap ang kinaroroonan ni Marlene. At dahil nga engkanto si Roca at may kakaibang kapangyarihan, ay agad itong natunton kung nasaan si Marlene. Naabutan ni Roca ang tangkang paghalay ni Arturo kay Marlene. Kaya sobrang galit ito sa kanyang nakita. Humangin ng malakas at naglaglagan ang mga bagay na nakasabit sa dingding. Biglang nagpakita si Roca kay Arturo at ginamitan ito ng kanyang kapangyarihan. Sinakal ito na gamit ang hangin. Sumigaw itong si Marlene kay Roca na huwag mong patayin si Arturo dahil may mga anak ito at pamilya. At nakinig itong si Roca. Binitawan si Arturo ng hangin at humarap si Roca kay Marlene sabay sabi, Uwi na tayo, hinanap ka na ng magulang mo. Ngunit biglang tumayo si Arturo at gustong paluin si Roca ng patalikod. Tila nakalimutan ni Arturo na engkanto itong si Roca. Kaya akmang papalo na sana si Arturo ay pinabagsakan itong ng isang nakabitin na matatalas na chandelier.
Mga kamarites, humingi kami ng pasensya na naantala itong part 2 ng ating kwento sa dahilan na pagkabisi ng ating writer. Ang bulong ni Marites po ay nasa ibang bansa kaya busy sa trabaho. Priority pa rin po namin ang aming hanap buhay. Pasensya na po sa mga nagantay at abangan po natin ang part 3 nitong kwento, Ang Kababatang Engkanto. Salamat!